Hello mga Spark, kamusta kayo? At ngayon pag-uusapan ng 5 tips para ma-obsess ang lalaki sa'yo. At kung handa na kinalabasan na po tayo, at muli, be inspired! At ang unang tips para ma-obsess ang lalaki sa'yo is, huwag mo siyang sobrang mahalin. Yan ang unang tips ko sa inyo, mga Spark, upang ang lalaki ay ma-obsess sa'yo. Alam nyo, mga Spark, kapag sobra mo siyang minahal, ay siguradong lalaki ang ulo niyan, gustuhin man niya o hindi. Sapagkat ka-inspired sa psychology, kapag kung sino yung masyadong nagbibigay at nagmamahal sa'yo, bumababa ang halaga nun. Mapapaisip yung iba, ka-inspired, bakit ganun? Sobra na nga akong minamahal, parang bababa yung tingin ko sa kanya. Kasi nasasanay ka na palagi siyang andyan para sa'yo. Kapag ganyan ang ginawa mo, minahal mo siya ng sobra-sobra, sobra mo siyang minahal at nagpakabaliw ka sa kanya, siguradong hindi ka niya masyadong mapapahalagahan, dapat sapat lang ka-inspired. Dapat sakto lang ang pag-ibig mo sa kanya, sakto lang ang pagmamahal mo sa kanya, sakto lang ang binibigay mo sa kanya. Lahat ng bagay sa mundo na sobra ay masama. Lahat ng bagay sa mundo na sobra-sobra ay hindi maganda para sa tao. Kaya maraming nasisirang relasyon Dahil sobra-sobra kung magmahal. Diba? Mapapaisip ka sa maraming tao, sa maraming pagkakataon at sa maraming kwento. Kung sino pa yung nagmahal ng totoo. Kung sino pa yung nagbigay ng lahat. Kung sino pa yung talagang ibinuhusan lahat ng pagmamahal, yun pa yung iniwan, yun pa yung sinaktan, yun pa yung ipinagpalit. Bakit ganun? At bakit sa maraming pagkakataon nangyayari yun? Hindi pa kayo napapaisip? Di ba meron pa nga mga ginagawang kanta patungkol dyan? Bakit kung sino pa ang siyang marunong magmahal ay siyang madalas maiwan? Di ba? Kaya dapat sapat lang. Hindi ko sinabing huwag kang magmahal ng kakaunti. Hindi ko sinabing magmahal ka lang ng para bang kulang-kulang. Sakto lang. Mahalin mo siya tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Hindi yung tipong umibig ka lang, nagka-jowa ka lang, nagka-partner ka lang, na-inlove ka lang, mas mahal mo na siya kaysa sa iba. Kaya nagbabago yan Noon, sobrang sweet sa'yo. Noon, nag-e-effort sa'yo. Ngayon, nagbago na, hindi na. Ikaw na kasi lahat. Ngayon, kung gusto mong siya ay ma-obsess sa'yo, ka-inspired, dapat huwag mo siyang sobrang mahalin. Dapat matuto kang i-balance ang schedule mo, ang mga ginagawa mo, ang buhay mo, ang oras na binibigay mo sa kanya, ang effort mo, dapat sapat lang. Huwag mo siyang masyadong kausapin palagi. Dapat nagfo-focus ka sa pangarap mo at hindi puro sa love life. Hindi laging sa kanya ang panahon mo. At kung mag-e-effort ka, dapat yung sakto lang, hindi naman yung sobra-sobra. Yung iba, sinabi lang na bili mo ako ng motor, bili mo ako ng ganyan, padalhan mo ako ng ganito, baka pwede naman, ganyan, bigay ka na kagad. Hanggang sa mahalin niya na lang kung anong nabibigay mo sa kanya, tulad ng pera at material. Kaya inspired, kung gusto mo na lalaki, mahalin ka ng sobra, mabalo sa'yo, mahalin mo lang siya ng sapat. Tandaan mo yan, pigilan mong damdamin mo. Huwag laging puro puso, gamitin mong utak mo. Huwag kang tanga, ka-inspired. Pangalawang tips, mga Spark, para ma-obsess sa'yo ang isang lalaki. Dapat malaman o maramdaman niya na pwede kang mawala. Yung pangalawa, Spark. Kung bakit yan ay talagang hindi nagpapakabaliw sa'yo o hindi ka minamahal ng sobra sapagkat masyado siyang kampante. Alam niya kasi na nandiyan ka lang para magpakatanga sa kanya. Alam niyang sobra mo siyang mahal. At alam niyang ikaw ang obsess sa kanya. At talaga naman dahil doon, iniisip niya na hindi ka mawawala sapagkat ikaw ngayon laging habol sa kanya. Wala siyang dapat ikatakot. Dahilan kung bakit nagmamalaki sa'yo kung minsan at nakakapagsalita sa'yo ng masama at binabaliwala ka. Alam niya kasing hindi mo siya kayang iwan. Pero kung makikita niya sa'yo, mararamdaman niya sa'yo na pwede kang mawala sa pamamagitan ka-inspired ng hindi mo nga siya sobrang minamahal at kapag ka nag-aaway kayo, ay paminsan-minsan nagmamatigas ka, lalo kapag ikaw ang nasa tama. Hindi yung masyado kang marupok, masyado kang martir. Kapag ginawang ka ng masama, iwasan mo siya. Layuan mo siya. Kapag sobra-sobra na ang pananakit niya sa'yo, matuto ka namang respetuhin ang sarili mo. Huwag kang manatili sa ganyan. Upang makita niya ka-inspired ang totoo na pwede kang mawala kapag hindi pa siya nagbago. Kaya hindi nagbabago
tanggap ka ng tanggap, at palagi ka nagpapakamartir. Palagi mong kinakalimutan lahat-lahat. Masyado ka ng tanga ka-inspired. Hindi ganyan ang tunay na pag-ibig. Ang pag-ibig ay talaga namang mapagpasensya pero hindi nagpapakatanga. Talaga namang ka-inspired ang isang lalaki ay ma-obsess sa'yo kapag kaganyan. Since sa mga sikretong dapat mong tandaan, ka-inspired. Pangatlong tips mga ka-inspired para ma-obsess sa'yo ang isang lalaki. Huwag mong hayaan na manipulahin ka niya. Pangatlong inspired. Ano yung ka-inspired? Manipulahin? Oo, nagmamanipula yung mga yan. Mapalalaki o mapababae. Ka-inspired pati kami? Oo. Pati babae, pati lalaki, 'di ba? Marunong manipula, syempre, 'di ba? Tumatanda tayo, nagiging wais, nagiging mautak at dala na rin ng karanasan. Huwag mo hayaang manipulahin kanya. Buti sana minamanipula kanya para si ikabubuti mo, ikabubuti nyo. Kaso yung iba minamanipula kayo para lang sa sarili nilang interes eh. Nandiyan yung papaibigin ka, papaasahin ka, pero huhut-hutan ka din. Peperahan ka yung iba sa inyo. Nandiyan yung mga ngako sa'yo, susumpa pa sa'yo. Yung pala, kukunin lang ang gusto sa'yo. Katawan mo lang pala. Nandiyan yung talaga namang ibibigay lahat sa'yo sa umpisa. Mag-e-effort sa umpisa. Iibigin ka ng lubos-lubusan sa umpisa. Lahat ng bagay na gusto mo ibibigay niya sa'yo sa umpisa. Pero hanggang umpisa lang. At talaga namang ka-insert pagdating sa dulo, magbabago sapagkat nakuha niya ng kung ano mang gusto niya sa'yo. O kaya naman lagi niyang minamanipula ikaw upang siya ay laging makapambabae. Kunwari, nagpapaka-busy siya, may meeting siya, may lakas na ng barkada niyo, yung pala, iba na kasama niya. Ikaw naman si aanga-anga, naniniwala ka agad. Kailangan humarap ka rin ng ebidensya. Pag consistent na ganyan, maghumanap ka ng ebidensya. Kung paminsan-minsan lang, baka nga naman talaga. Huwag mong hayaang minamanipula ka niya. Matuto kang mag-obserba. Huwag kang mag-yes ng yes. At lagi na lang magpaniwala sa lahat. Matuto kang humanap ng talaga namang magandang dahilan niya. Hindi yung sinabi niya lang na ganito, maniniwala ka na. Huwag mong hayaan na manipulahin ka niya. Lalo na kapag ka-inspired kapag talaga namang ang nangyayari, ikaw na lang palagi nagbibigay. Ikaw na lang palagi umuunawa. Ikaw na lang palagi nagpapasensya. Pero siya ganyan. Tapos yung iba sa inyo, sinasaktan pa ulit, konting bola, konting bulong, konting himas, konting lamas, okay na kayo. Minamanipula niya ang puso mo. Kasi nga alam niyang martir ka't malambot ka sa kanya, alam niyang isa kang dakilang tanga at lubos na marupok pagdating sa kanya. Kaya kanyang manipulahin. Alam niya kung paano kanya suyuin. Alam niya kung paano ka muling ligawan. Alam niya kung paano kaya kilitiin kung saan man niyang kiliti mo upang makuha kanya muli. Ikaw naman si Anga. Kaya huwag kayong magmahal ng sobra. Dapat laging gamitin ang utak. Napakadaming lalaki sa mundo. Malaki ang mundo. Malawak ang buhay. Huwag laging magpakaanga. Gamitin ang puso sa tama. Pero huwag din naman sobra. Laging gamitin ang utak upang ikaw hindi laging manipula at maisahan ng isang lalaki. At kapag nakita niya na hindi kanya kayang manipulahin, ka-inspired, lagi siyang magpapakatotoo sa iyo. At ang pagpapakatotoo niya sa iyo, ang siyang magiging daan upang mas lalo kanyang mahalin. Ka-inspired. Pang-apat na tips mga ka-inspired para ma-obsess sa iyo ang isang lalaki. Huwag palaging available at mag-self-improve. Yung pang-apat ka-inspired. Kung gusto mo ng isang lalaki ay ma-obsess sa iyo, dapat hindi ka palaging available. At sa mga panahon na hindi ka available, ay dapat nagpo-focus ka sa sarili mo. Dapat nag-self-improve ka. Napakahalaga ka-inspired na hindi ka laging available sa lalaki. Sapagkat kapag ka palaging available sa kanya, bababa ang halaga mo sa kanya at babaliwalain niya, gagawin niya cheap ang oras mo. Hindi niya papahalagahan ang oras mo sapagkat madali niya itong nakukuha. Masyado mo siyang nababalidate sapagkat yes ka ng yes kapag ka niyaya ka niya, kapag meron siyang gusto, kapag meron siyang hinihingi sa'yo, laging nandiyan ka, lagi kang available, lagi kang handa. Hindi dapat ganon. Hindi dapat lahat binibigay mo. At hindi dapat laging available sa kanya. Dapat nag-self-improve ka. Inuunahin mong sarili mo, ka-inspired, magpaganda ka. Yung iba sa inyo, mukha ng losyang. Yung iba sa inyo, mukhang napabayaan na ng panahon. Talaga naman nangangamoy na yung kilikili mo at hindi ka na nag-aahit ng kung ano-ano dyan sa katawan mo. At talaga naman yung dinadamit mo ay hindi na gusto mo. Di tulad noon na talaga namang ka-inspired, nag-aayos ka ng maigi sa sarili mo. Lagi ka nagpapabungo, lagi ka nagpapaganda. Ngayon, ka-inspired, iba na ang itsura mo. Parang laki ng tinanda mo. Dahil ba masyado kang stress sa kanya? O sa buhay mo? Hindi. Dapat palagi ka pa rin nag-aalaga sa sarili mo. Upang hindi ka niya iwan,
upang hindi kanya ipagpalit sa iba. Huwag mong sabihin kay inspired na kasalanan niya kapag kainiwang kanya at pinagpalit niya sa iba. Tandaan mo, meron din pagkukulang ang babae kung minsan o madalas dahil sa nagpapabaya sa sarili. Talaga namang ka-inspired, huwag mong ibuhusan lahat ng oras mo sa kanya. Sa halip ka-inspired, pataasin mo ang value mo, punta ka sa gym, magpapawis ka, napakatamad mo, nood ka ng nood sa cellphone mo. At tapos, pag masarap ang pagkain, lamon ka ng lamon. Isang yaya ng tropa mo, ng kaibigan mo, ng barkada mo, ng best friend mo, sige, lamon ka na naman ulit, at gala ka kung saan-saan, imbis na inuubos mo yung oras mo sa kung ano ng bagay na wala namang magandang idudulot sa'yo, edi pumunta ka ka-inspired sa mga bagay na makakapagdagdag ng value mo. Mag-exercise. Yung iba natutuwa ako nagsusumba. Yung iba natutuwa ako talagang todo diet. Pero wag sobra. Yung iba natutuwa ako sapagkat ginagastos ng sarili nila. Nagpapaganda, nag-aayos. Yan dapat. Kahit yung iba nga natutuwa ako kahit matanda na. Kahit may edad na. Oo, kahit lola na. Yung iba nga sa inyo may apo na eh. Aminin mo. Huwag kang may kahiya. May apo ka na, pero kailangan mukha ka pa rin dalaga. O, Kingsford, meron bang ganun? Lola na, mukha pa rin dalaga? Ang dami. Sapagkat hindi sila nagpapabaya sa sarili nila. Kaya dapat maging ganun ka din. Hindi yung porket, Kingsford, daming problema. Kingsford, napaka-toxic ng relasyon namin. Kontrolado mong sarili mo. Masyado ka kasing nagpapa-apekto. Talaga namang ka-inspired, mahalin mong sarili mo at makikita mo totoo. Ma-obsess yan sa'yo at mas lalo kanyang ingatan, mas lalo kanyang mamahalin. Ka-inspired. Panglimang tips mga ka-inspired para ma-obsess sa'yo ang isang lalakis. Kontrolin mo ang oras mo na binibigay mo sa kanya. Panglimang ka-inspired. Ka-inspired, kailangan mong kontrolin ang oras na binibigay mo sa kanya. Huwag mong hayaan na maubos ang oras mo sa walang kwentang pag-uusap nyo. Sabi na ka-inspired, paano naging walang kwenta ka-inspired? Eh, mahal ko siya, mahal niya ako. Nandun tayo. Pero dumarating din ng mga punto na wala na kayo mapag-usapan, di ba? Dapat sapat lang kung mag-usap kayo. At dapat hindi nyo napapabayaan ang mga trabaho nyo dahil lang sa pag-ibig. Kung hirap kang mag-reply dahil may kausap ko, may ginagawa ka, mamaya na lang. Ipaliwanag mo sa kanya. Diba? Kung hindi siya makaunawa, problema niya na yun. Kung may trabaho ka, magtrabaho ka muna. Hindi puro pakikipaglandian sa chat, sa Viber, o sa kung saan man, diba? O sa text, o sa call, diba? Nandyan yung amo mo, nandyan yung boss mo, o sabihin natin inaalagaan nyo yung anak mo, o nasa busy kang lugar, pero kung ano nung ginagawa mo, tapos sinisingit mo pa, hirap na hirap ka lang mag-reply. Dapat kontrolin mo yung oras mo. Dapat yung oras mo, minamanage mo yan upang ikaw ay talaga namang ka-inspired maging high value. Sapagkat yung mga high value na babae, kaya nilang i-manage o i-control yung oras nila. May panahon sila para sa lalaki, may panahon sila para sa sarili, may panahon sila para sa trabaho, sa grind, sa purpose nila, hindi puro love life. At doon nire-respeto sila ng tao. At doon mas lalong nababalaw sa kanilang lalaki. Sapagkat yung lalaki laging naghihintay na kung kailan sila bibigyan ng oras ng babae. Dapat yung lalaki ang naghihintay ng oras mo. Hindi yung ikaw lagi ang naghihintay ng oras ng lalaki. Dapat ganun yun ka-inspired sapagkat siya ang lalaki. At dapat ka-inspired pinapakita mo sa kanya na hindi mo siya sobrang mahal sa pamamagitan ng sapat lang ang oras na binibigay mo sa kanya. Huwag kayong magbabad sa usapan upang ang lalaki ay palagi kang hanapin at hindi ka pagsawaan. Dahilan kung bakit siya ay laging mag-iisip sa iyo at ang pag-iisip niya sa iyo magdudulot upang siya ay laging ma-obsess sa iyo. Ka-inspired. Pang-anim tips mga ka-inspired para ma-obsess sa iyo ang isang lalakis. Dapat mapatunayan niyang may respeto ka sa iyong sarili. Yung pang-anim ka-inspired. Alam niyo mga ka-inspired, sa mga pinakasikreto. Kapag nakita ng isang lalaki na ikaw ay nare-respeto mo ang sarili mo, siguradong re-respetuhin ka din niya at mamahalin ng totoo. Dahilan kung bakit lagi siya mag-e-effort at mag-i-invest ng oras sa'yo. At dahilan yun kung bakit para siya ay ma-obsess sa'yo. Pero kung pinapakita mo na wala kang respeto sa sarili mo, hindi ka rin, mahihirapan din siyang mahalin ka. Alam nyo, ka-inspired, mahirap mahalin yung babae na walang respeto sa sarili. Kung mahihirapan siyang mahalin ka, di mas lalo siyang mahihirapang ma-obsess sa'yo. Baka nga gustuhin niya pang isipin ng ibang bagay, gustuhin niya pang makasama, makausap ang ibang tao kaysa sa'yo. Wala kang respeto sa sarili mo eh. Kaya inspired, paano ba namin napapakitang wala kaming respeto sa aming sarili? Yung tipong, sabi natin yun nga, sobra-sobra ka magbigay ng oras, sobra ka kung magmahal, tapos pinapabayaan mo sarili mo, tapos hinahayaan mo lang na minumura ka niya, hinahayaan mo lang ka-inspired na sabihin natin ginagamit ka niya, hinahayaan mo lang na binabaliwala ka niya,
hinahayaan mo lang ka-inspired na paulit-ulit ka nang niloloko, paulit-ulit siya nagloloko, paulit-ulit siya nag-cheat sa'yo, paulit-ulit siya ng bababae, hindi niya tinutubad ang mga pangako niya, palagi niya sinasaktan pisikal, at palagi siya nakakapagsalita ng masasakit na salita sa'yo, pero andyan ka pa rin. Sa tingin mo, may respeto ka sa sarili mo pagka ganyan. Dapat ka bang mahalin pagka ganyan? Ikaw nga hindi mo kayang respetuhin at mahalin ang sarili mo. Hinahayaan mo lahat ng ganyan. Akala mo yan ang tunay na pag-ibig? Hindi ka niya mamahalin lubusan pagka ganyan ka. Minamahal ng mga lalaki, mga babaeng may respeto at pagmamahal sa kanilang sarili. Hindi ka tulad mo na hindi mo hinahayaan yung sarili mo na mahalin ka sapagkat ikaw mismo, wala kang galang sa sarili mo. Lahat-lahat ng panloloko ginagawa na sa'yo pero andyan ka pa rin. Sobrang martir mo, sobrang tanga mo, sobrang rupok mo, at sobrang lambot mo. Wala kang kakayahang lumayo sa kanya. Bakit? Sobrang mahal mo siya? Ikaw ba? Nare-respeto ka ba niya? Maya't maya yung iba sa inyo, minumura pa. Yung iba sa inyo, alam na ngang babae, okay lang sa inyo. O hindi okay, pero tinatanggap mo pa rin siya. Bakit? Dahil mahal mo siya? Ganyan ba ang pagmamahal para sa'yo? Yan ba ang simbolo ngayon ng pag-ibig sa mundo ngayon? Yung may pagkatanga? Kaya inspired, respetuhin mong sarili mo kapag sobrang siya lumayo ka. Gamitin ng no contact rule kung kinakailangan. Umiwas muna, bigyan siya ng space kung kinakailangan. Dumistansya muna. Iwan muna siya kung kailangan. Humiwalay muna kung kinakailangan upang siya ay makapag-isip, upang ikaw ay makapag-relax, upang siya ay makita ang tunay mong halaga. At sa katagalan ka-inspired, ay mahalin kayo ng totoo. At sa katagalan pa, ay ma-obsess sa'yo. Respetuhin mo sarili mo, ka-inspired. Ka-inspired, maraming salamat po sa pagtapos ng vlog na ito. Kung kalimutan na mag-like, comment at pakishare na rin po ng video na ito upang makatulong din tayo sa iba. Sa mga hindi pa nakaklik ng subscribe, ayun po Max, pag-click nyo po subscribe, click nyo po notification bell upang ma-notify po kayo pag may bago akong upload. So gusto magpa-coaching o magpa-advice, message na po sa aking Facebook, inyong profile picture ko sa FB. Pag nakita nyo yan, message lang po ako Max-Part, ako po mismo ang siyang makakausap ninyo sa Messenger. Maraming salamat Max-Part, mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be inspired!